Hi everyone! I'm Teacher Margie. Nabasa nyo na ba ang bagong Pilipinas Brand Logo Guidelines? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang bagong Pilipinas Brand Logo Guidelines. Ito ay alinsunod sa Memorandum Circular No. 24 Series of 2023. Nakapaloob dito na it should be noted that these guidelines are exclusively for the use of the DepEd logo and the Bagong Pilipinas logo. The official logo of DepEd can still be used separately following the guidelines under the department's Service Marks and Visual Identity Manual. Ayan. So, mapapansin niyo yung dati natin, meron siyang DepEd, tapos sa baba niya is matatag. Ngayon naman, wala na po yung matatag. So, ipapakita ko sa inyo yung dati. Ayan, na combination ng DepEd, matatag, and Bagong Pilipinas brand logo. Yung nasa taas ay ang ating bagong brand logo. Yung nasa baba naman is the old brand logo. Ayan. So, meron siyang DepEd matatag sa baba. Pero yung bago, wala na po. Nakapaloob sa guideline na ito ay clear space pag inilalagay po natin. So, maintain a minimum amount of clear space around the logo to ensure that the image and message is clear and unobstructed. Ayan. So, kapag inilalagay naman natin, ang size niya na required is 1.15 inches. Ayan. So, left side ang DepEd, then nasa right side ang Bagong Pilipinas logo. Ito naman yung iba't ibang variation of logo. So, pwede natin itong ilagay as colored, tapos merong black and white, then meron din yung nasa puti siya, then ang color naman niya sa background is black. Ayan. So, yan yung mga pwede nating gawin sa ating brand logo. So, dapat nating tandaan na nasa left side palagi ang DepEd logo and the right side is Bagong Pilipinas logo. Ayan. So, para hindi tayo nagkakamali, baka mamaya mapagbaliktad natin. So, pag inilalagay natin yan na combination, ganun palagi. Then, ito naman yung arrangement naman niya kapag nilalagyan natin ng co-branding. Katulad na lang pag inilalagay natin ang logo ng region, division at ang ating school logo. Ayan, yung pagkakasunod-sunod. So, ito naman yung sa ating external partners. Ayan, so ganyan din ang pagkakasunod-sunod niya pag inilalagay ang mga logo. So, nauuna palagi yung DepEd, Bagong Pilipinas, din yung mga logo ng mga external partners po natin. Ito naman po yung mga hindi pwedeng gawin sa ating brand logo. Ayan. So, hindi po natin pwedeng i-modify, i-alter in any way to provide a clear and consistent identity. The don'ts on the use of the DepEd logos are as provided in DepEd Order No. 31 Series of 2019. Also apply to the combined DepEd and Bagong Pilipinas logos. Ayan. So, yan yung mga bawal nating gawin. Palitan ng mga kulay, lagyan ng mga designs. Ayan. So, bawal nating gawin yon. Ito naman ang ating sundin kapag inilalagay natin sa ipapagawang mga t-shirts, mga polo shirts, jackets, cups, at mga iba pa na ginagamitan natin ng mga brand logo. Ayan, magkasunod palagi yan. So, DepEd, then nasa right side naman ang Bagong Pilipinas. Ayan. Then, ito naman yung solo logo ng DepEd. Ayan, so kapareho lang doon sa
combination ng ating DepEd at Bagong Pilipinas. So pag inilalagay natin yung DepEd logo, ayan. So sundan na lang po natin ng tama. Ito naman yung tamang placement ng ating logo sa print and non-print materials. The DepEd and Bagong Pilipinas logos must be placed either at the top or bottom portion of the canvas. The department's official social media channels may be placed at the footer of the material. Ayan. So, makikita natin nilagay sila sa left side, sa taas, nasa middle, sa taas din. Pwede ring ilagay sa right side. Sa baba naman, pwedeng sa left side, sa middle, at saka sa right side. Ayan. So, ito naman yung placement naman kapag gumagawa tayo ng mga reports. Ayan. So, sa letterhead natin. Ayan. So, sa bandang baba, sa footer. Ayan. So, yung logo combination. Then, ilalagay na natin kung ano yung mga logo natin. Katulad na lang kung naglalagay kayo ng region, division, and last na inilalagay is school logo. Ayan. At ito naman yung link kung saan ninyo pwedeng i-download ang official Bagong Pilipinas combination ng DepEd at Bagong Pilipinas logos. Nandyan na rin yung mga guidelines kung paano ninyo gamitin ang ating brand logo. Ayan. So, sana nakatulong itong video na ito para masimulan nyo na rin na ayusin ang mga dapat at sundin na guidelines sa ating brand logo. Maraming salamat!